nga programa ang Magnum Sabado Night Talk. Ang atong guest number 1 may gala, makakasama natin mga Magnum friends ang Awards Committee Chairman. Live sa Magnum Sabado Night Talk, Nero Marcelo. Hi Sir Nero, good evening. Saglit lang, ating balikan mga Magnum friends. Okay, ang ating guest number 1, Magdo Mencho. Ato sang Iplastar Megala, atong guest. Hello, Sir Nero. Good evening. Hello po, magandang gabi po. Yes, magandang gabi po. Magandang evening. And live po tayo ngayon sa Magnum Radio, pati na sa Magnum Live and sa website www.magnum999.com. Kasama niyo po si Magnum Gilbert saka si Magnum Mencho. Bumati ka muna, sir. Hello po, hello sa Magnum. Maraming salamat sa oras at maraming salamat po sa time na binigyan niyo para makapag-promote po kami ng event. Yan. Ayan, okay. Anyway, sir, kumusta ang weekend natin ngayon, Sir Nero? Medyo busy ba pag weekend? Hindi, kinancel ko lahat kasi may guesting ako sa inyo ngayon. Wow, ang saya naman. Oo, syempre, pag weekend ba, sir, medyo busy ka ba pag weekend? Depende. Hindi lagi. Kumbaga, may trabaho pa rin pero hindi naman may management naman. All right. At least kahit medyo busy, may time din para sa sa pahinga minsan, syempre, para rin relax magdumension, di ba? At saka At saka ang ganda ng mga toys na nasa ang likod niya, oh. Anong mga laruan yan? Oo. Ano ba yan, sir? Collection lang yan? Collection? Collection yung mga Iron Man. Wow. Yun palang hilig mo, sir, mga Iron Man, mga ganyan. Opo. Yan. Alright. Muntik ka nang nagbibenta ng bakal. Sir. Iron Man. Dito muna tayo sa mga pampa-good vibes na tanong, Sir Nero, para pampa-chill ngayong gabi. Alright. Pang-chill, ha? At paano mo sinisimula ng araw mo, Sir Nero? Siguro, gigising muna. Ayos ng mga gagawing trabaho araw-araw. Syempre, pinag-iisipan ko paano pa napapaganda yung mga programa, mga ganyan. So, magagaling din naman yung team ko eh. So, pag may mga problema, troubleshoot na lang. Pero, basta gabi pa lang, iniisip ko na yung gagawin ko next day. Pag dinadala nyo ba sa bahay minsan yung trabaho ninyo? Nasa bahay po ang trabaho ko. Nasa bahay lagi. So, home, pala? Anytime. Home base. Parang naka-home base, pero 14 years na po. 14 years. Di ba yung wala pang term na work from home na nagwo-work from home na kami. Tagal-tagal na, 14 years. So, yan ba yung yung Servicio Channel? Opo, yan, Servicio Channel po. For 15 years na po siya ngayong taon. Ba? Matagal-tagal na, wala pang hindi pa masyado uso yung Facebook, di ba? That time? Sa iba pa kami nag-i-stream. Congratulate nga ako kayo kasi may live stream na rin kayo eh. Oo nga, para kita-kita. Parang kita-kita kami namin, sir, ba? Live stream na live Dati stream. telephone lang tayo, phone patch lang ngayon. Ganon din kami dati nagsimula. Kumbaga, isa kami sa mga nagsimula ng online pero hindi pang Facebook, wala pang Facebook Live dati. So Friendster pala nun, Friendster pala. Hindi, meron na, Facebook na. Kumbaga, sineshare lang namin yung link kung saan kami napapanood. Sa Facebook. Pero wala pang live Hindi pa dati. sa mismo sa Facebook. Oo, hindi pa sa mismong Facebook. Parang may link lang na pinapasok, di ba? Ini-embed lang ganun. Tapos, oo. So saan kayo Isesend lang nagsimula? namin yung link sa isesend lang namin yung link sa mga messages, sa mga sa newsfeed, yan lang. Buti yung kasi wala pang social media na yung email lang na dati nga Yahoo pa lang din eh. Yung Messenger, Yahoo Messenger ganun. Yun lang ba yung yung doon yung sinesend yung sa Yahoo email?
Ay, hindi naman. Meron na namang Facebook, pero hindi pa siya, wala pang Facebook Live. Wala pa, no? Kumbaga, hindi, limited pa lang yung features ng Facebook nun. Kumbaga, parang chat lang, mga Mga pictures connection lang. lang, Mga parang pictures, gano'n. ganon. Pictures, Oo. ganun lang. Di pa rin uso yung mga vloggers, di ba? Mga content creator dati, Sir Nero, di ba? Mm. Oo, ang mga kasabayan namin noon ay Moy Moy Palaboy, kung nakikilala nyo sila. Mm. Moy Moy Oh, sikat Palaboy. sila. Mm. May palaboy. Oo, sila yung mga kasabayan namin dati. Okay. Pero hanggang sa improve dinidevelop niyo every now and then yung channel ninyo. Pero actually hindi na kami nag-live masyado, more on news na lang. Mm. Tapos creating na lang kami ng mga contents ng mga kliyente, tinutulungan namin. And then kumbaga wala pang content creator, gumagawa na kami ng mga content namin. Ngayon, gumagawa na kami ng mga content ng mga kliyente namin. Okay. So kung may client na gusto magpagawa ng content, pwede sa inyo ganon. Oo, kami gumagawa ng content na yan. So anong yung serbisyo channel nag kayo yung Selby agency na maggagawa ng content or paano yun? Dati kasi para kaming parang ganyan, online radio lang kami. Tapos naging parang mga vlog. Di pa kasi uso yung vlog na tawag dati. Oo. So parang kami yung kami yung mga nagbi-visit sa mga negosyo, po-promote namin, kukuhanan namin yung litrato, po-promote namin sa page namin. And then ngayon, hindi na kami nakakagawa ng ganun. Dahil nga kami na yung gumagawa ng ganun sa mga client namin. Parang consultancy, marketing, ganyan. Kami na yung tumutulong sa kanila. Alright. Paano yun naisipan tong sir? Itong ganitong business, yung Serbisyo Channel. Saan nag-start to? I was a fan of parang podcast din, online radio dati. Kumbaga hindi pa siya podcast ang tawag, online radio ni Stanley Chi. Okay. Sinimulan niya sa Manila, yan sina anak ni Joey De Leon, si Jaco, si Tado Jimenez, si Ramon Bautista. So sila yung nagsimula nun sa Manila, mga online radio. So sabi ko, bakit di ko simulan dito sa Rizal? So sinimulan ko agad kasama yung mga team ko. Sabi ko, ano yung gagawin namin? Sabi nila, total gumagawa kami ng mga kantang makalokohan. Bakit di namin gamitin yung platform na yun para ma-share? Parang lang kami, parang guusap sa radyo pero online. Tapos kakanta-kanta kami ganon. Ayun, doon nagsimula yun. Okay. So hanggang naging podcast lang yung dating. Doon nag-start muna doon. Simula naging online radio, tapos naging podcast, yun, para mga ganun-ganun na. Magkano, sir? Sa investment, sir, medyo maliit lang ba ang capital dito? Wala. 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 Internet lang yung Oo. Kumbaga kung mayroon kang laptop at computer noon, kaya mo magsimula ng podcast. Walang imposible. Kasi talagang kumbaga sabi nga nila techie. Kumbaga masyado ko ma-technical din talaga. Maalam ako sa mga IT po kasi ako eh. So maalam ako sa mga ginagamit na tools, yun. So nagre-research ako ano yung mga kailangan kong kung ano yung gamit ko noon, talagang na-utilize na gamit ko yung mabuti para simulan na yung gusto namin. Pero nag-start ka mag-isa lang muna, sir? Ikaw lang muna mag-isa nung pag-start mo? Tatlo kami. Tatlo na? Oo. Kumbaga, ang tawag sa first internet show namin, online show, ay DNA show. Ba? DNA? Oo, kasi Danny, Nero, Aldrin. Okay. DNA show. So ano yung mga parang talk show na rin siya, sir? Yung programa, yung podcast ninyo? Parang ganito. Tapos nag-guest na kami ng mga singer, ng mga talent.
i-interview namin, pinapaiyak namin. Okay. Kumbaga parang ano, kumbaga yung mga napapanood natin mga TV show, ina-apply namin online. Tapos yun, kakanta sila, yan. So doon kami lumakas. Until nagkaroon kami ng mga live events, nag-guest kami sa mga mall shows. So yun, oo. So maganda mag-dimension, di ba? Oo. Yung ganito, yung kanila 2011 pa. 2011 pa. Hanggang sa ngayon, di ba? Ngayon Galing, is talagang paano po yan, sir, na ngayon is mas ano na nag-i-evolve na yung technology natin, kahit sino na pwede nang mag-live, pwede nang mag ano eh. Hindi ba nababawasan yung ano niyo? mga Yung kliyente. Hindi. Feeling ko naman kasi after the pandemic, marami pa rin sa amin para sa kliyente, sa side ngayon, marami pa rin negosyo ang nangangailangan sa amin. Kasi ang focus ko ngayon yung social media management. Okay. Oo. So sa pag sinabi kami ang social media managers, kami yung humahawak ng mga Facebook nila, mga TikTok account ng mga negosyo, mga Instagram, kami nagpo-post. Tapos kami gumagawa ng content. Kumbaga kami na yung bahala mag-focus na yung mga may-ari ng negosyo sa pag-business. Kami yung bahala sa Facebook nila. Okay. Yun yung ginagawa. Yun yung focus namin. Though may nagsushoot pa rin kami, may mga camera pa rin, nagsushoot pa rin kami ng mga negosyo, mga service, gumagawa pa rin kami ng commercial, and then nagpo-produce pa rin kami ng events tulad ng event namin nila Visual Corporation. How about yung mga wedding, sir? Mga wedding anniversaries, pwede rin sa inyo? Ayun ang pinakaayaw ko. Bakit naman, sir? Oo, kasi nakakapagod mula umaga hanggang gabi na doon kayo magkasama. Ayoko. Mataas na oras, di ba? Mataas ang oras. Matagal. Mataas ang oras. Tapos, may very, naman yung, malaki kasi kita doon malaki yung bayad doon. Tsaka yung mga equipment, yung labanan. Hindi kami nag-focus sa gano'n. More on lang kami. Marketing talaga, commercials, yun, contents. So, doon yung nakilala ang La Visual Corporation na tapos, sir? Actually, ang La Visual Corporation ay isa sa una nagtiwala sa amin bilang kliyente. Okay. So, kumbaga nag-shoot kami ng mga ilang commercials dati. Then, nakita nila yung capability. Sabi ko, doon ko sila inofferan na bakit hindi tayo magsimula ng kasi may mission kami Hindi lang naman ako, sabihin natin may kliyente kami, ang baba lang ng bayad sa amin sa marketing. Okay lang yun. Kung ano yung makakatulong sa business mong lumago, walang problema. Kasi pag malaki na yung company, mas malaki na yung bayad sa amin, di ba? So, isa sila sa nagtiwala. Nag-produce kami ng, kumbaga, nasa amin na yung puso na pagtulong sa negosyo. That's why we created yung mga award-giving bodies na programa namin. Okay. Anyways, dito tayo sa award-winning body, Sir Nero. Paano nyo tinitiyak na patas at transparent ang pagpili ng mga awardees? Hindi naman kami namimili. So, nagno-nominate yung mga individual, kumbaga kahit pwede kayo mag-nominate. Sinesend niya sa page namin, sinesend sa amin, ini-email sa amin, pumunta sa websites namin. Kumbaga pag nag-nominate na sila, meron pong komite na nagsasala nun. Kumbaga nagre-research, nag-i-interview, pinupuntahan yung negosyo, kung nakakatulong ba to, kumikita ba to, available ba sila online. So kumbaga, yun, doon pa lang na nakikita na natin na sa sala na hindi po ako pumipili talaga. Kumbaga, meron pong people, may team nagsasalan po. Parang body yung parang task force kumbaga. Parang group. Sila yung nagsasala. Pero paano gaano ka hindi ba nakakapagod yung team? Kasi kinakailangan pa nilang puntahan kung malayo yung lugar. Lalo na dito sa Cagayan de Oro. O kaya naman kahit sa ibang lugar. Kinakailangan puntahan doon sa
lugar. Hindi naman lagi kasi may online naman eh, may online Pwede naman naman. makita. So, makita na yung mga records, kung sufficient na ba yung record na yun, kung hindi naman pupuntahan tulad ng mga certain people na available naman yung background online, yung mga napapanood naman, nagla-live naman. So okay naman. Pero yung mga ibang negosyo tulad niyan sa Cagayan, pwede namin puntahan yan sa kung kinakailangan para po sa research. Pero sabi ko nga, hindi naman po ako yung team na hindi po ako sa ako lang po yung awards committee chairman. Hindi po ako kasama doon sa team na namimili. Anong hindi mga po ako yung pagod. Anong mga criteria, sir? Hindi ko Hindi masyado pagod. Chill lang. Ano yung mga criteria ngayon, sir, sa 2026? Ganun pa rin. Naghahanap pa rin po tayo ng malalaki, maliliit na negosyo na talagang kumikita, na nakakatulong sa kanilang community, at maganda yung presence sa social media. Dahil alam naman po natin na ang social media ngayon na isa sa mga tools na parang pag-innovate natin ng traditional na pagnenegosyo at sa panibagong panahon ng pagnenegosyo. Kumbaga, ito yung mga patuloy nating tinitingnan na criteria at sinusuri natin ng ating visual team para malaman na karapat-dapat yung mga negosyo. And mabigyan ng award. Gaano kahalaga ang ganitong uri ng sir, pagkilala sa industriya ngayon? Bukod sa nakaka-boost ito ng moral ng mga negosyante, kasi minsan alam naman natin yung mga negosyante na paulit-ulit na lang yung nangyayari araw-araw. So minsan matumal, minsan malakas. Pero may mga katulad namin na nakakapansin pala ng kanilang hard work. So very very good for them na magpatuloy at galingan pa sa kanilang kanya-kanyang industriya. Okay. Ano naman ang pinaka-proud moment ninyo, sir, bilang awards committee chairman? Ang feeling ko ang pinaka-proud moment namin, hindi lang ako, kundi ang La Visual Corporation, ay yung after the awarding. Kasi awarding, isang gabi lang eh. Oo. Pero isang gabi lang awarding, pero parang buong taon kayo na po-promote. Di ba? Nabibillboard tayo. Bukod po doon, meron po tayong tinutulungan na community, yung Tahanang Balik-alay. Yung po yung lugar kung saan iniiwan yung mga lolo at lola natin na mula na mag-aalaga. Recently lang ay tumulong kami ng La Visual Corporation doon sa Tahanang Balik-alay. Binigyan natin ng tulong, mga pangangailangan nila. Tinodo na namin. Talagang buong pusong pasasalamat sa La Visual Corporation dahil bumuhos yung biyaya para sa mga lolo at lola natin. Yun ay nakaka-proud talaga. Anyways, talagang medyo talaga no. Marami bang team sa sa grupo nyo? May maraming team? Kumbaga ang La Visual Corporation ay binubuo siya ng hindi lang pagma-market ng event, kundi yung talagang structure ng event. Kumbaga, ang servisyo team naman, dahil nasa creatives kami, sa production naman kami. So, tulong-tulong talaga, nag-jive yung mission talaga ng namin sa isa't isa. Kumbaga, walang lamangan, walang pagalingan. Tulong-tulong talaga. Tulungan lang. Yun ang importante. Yun ang importante. Magkakaisa. Iba yung At saka, hindi lang naman po ako yung lagi ko binabanggit sila visual kasi hindi naman po ako yung bida doon sa event na yun, kundi yung mga awardee. Yun po yung namin kung iniiwasan natin na magkaroon ng mga ako po yung ididikit, ako po yung ano lang po kami tools kumbaga ng mga awardee, ng mga nabibigyan namin ng award para mas makilala pa sila. Tools.
Oo, yan. Ngayon, ang AI pwede na maging tools eh. Pwede na, ginagamit na. Oo. Hindi ba nakakahadlang ang paglago ng AI ngayon? Sa inyong trabaho? Sa business? No, gamit na gamit namin ang AI. Oh. In-AI nyo nga ako na iba itsura ko eh. Laging guwapo, lalong gumapo sir, di ba? Oh. Laging gumapo lalong gumapo si sir. Pero, kumbaga, na gagamit namin siya mas mapabilis yung trabaho na. Yun importante. Oo. Yun yung importante. Yan importante talaga. Gamit yung AI. So ngayon sir, open na sa mga gusto mag-nominate sa gusto nilang para mabigyan ng award if ever, ganon. O hindi pa? Bukas na po ang La Visual Corporation Facebook page, ang Philippine Finest Business Awards Facebook page, at saka ang Southeast Asian Premier Business and Outstanding Achiever Awards Facebook page. Hanapin nyo lang kami, i-google nyo lang kami, La Visual Corporation, Servicio Channel. Lalabas na po doon lahat. Kahit itanong nyo kami sa AI, ipa-research nyo kami, complete documents. Kumbaga, doon nyo mahanapin yung contact info namin. Very legit. Pwede na po kayo mag-nominate. Pwede ba namin i-nominate ang sarili namin? Pwede rin. I-research pa rin namin kayo. Kumbaga, kung kayo ay ikaw nakailang award ka na rin sa amin eh. Si Magnum Gilbert ilang award na. Basta di lang drug addict ha. The most handsome drug addict naman. Oo nga, di ba? Oo. So, pwede sa mga di ba? Sa mga nakikinig sa kahit anong level ng sir, di ba? Kahit anong trabaho, business, ganon. Kahit nasa saang industriya kayo, basta legal. Basta legal lang. Pwede po kayong ma-awardan ng Philippine Finest Business Award. Wow. Pero talagang sir, di ba? Parang pinagpipilian talaga yung deserving na mabigyan ng award, ganon. Pinagpipilian po namin ang mga December. Deserving. Sa December meron pa rin, di ba? Mamimigay ka ng December. Kasi sa December po yung yung Southeast. Pero yung mga deserving talaga ang manabibigyan namin ng awards. Tingnan nyo, kapag wala pang awarding, September pa lang, kumbaga, March pa lang bukas. Napo-promote na yung ibang mga awardees namin, nag-guesting na. Kahit September pa event namin. So, ganyan po kausik ang ating team para matulungan pong ma-promote yung mga awardees natin. Ayan, So, excited ang lahat dyan para sa upcoming event ng La Visual Corporation sa kanang Servicio Channel. Nga. Anyway, sir, may gusto kang pasalamatan this evening? Suki na si Magnum Gilbert dito eh. Ayun, again, maraming salamat po sa inyong time sa muling pag-guest sa akin. Huwag kayong magsasawa pag may mga gusto kaming i-promote. Maraming salamat sa Magnum Radio at again sa September 30 na po, malayo pa pero abangan nyo po ang the Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers sa the Hexagon Events Place sa Quezon City. Abangan nyo po yung mga announcement namin ng La Visual Corporation. Hanapin nyo lang po kami, i-google nyo po kami. Nomination is still open. Of course, mag-nominate na po kayo para mas makilala pa yung mga negosyo na bibigyan namin ng parangal. At syempre, abangan nyo yung mga videos na ina-upload namin dahil very inspiring yung mga negosyo na na-feature namin. Of course, yung mga nabi-billboard ng The Visual Corporation. Kaya maraming salamat. Abangan nyo po yan ang Philippine Finest Business Award ito po yung pang-apat na taon namin. So, alright. Ba may pa-shoutout, sir? May gusto kang i-shoutout this evening, sir? Wala na. Okay na. Okay. Bago kong aso na nanggugulo dito. Nanggugulo. Ano dyan sa mga nanggugulo? Okay, Sir Nero, maraming salamat. Baka gusto mong ibigay yung Iron Man, sir. Ako. Kaya ko hinanap niyan. Okay, Sir Nero, maraming salamat.
Thank you po. Salamat po. And good Salamat night. po. God bless po. God bless. God See you soon. See you bless. soon. Sige, sir. Thank you. Bye-bye. All right. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho. Aba, niabot na itong Ayun, guest abot na na itong artista. Oh, mas guwapa gid is personal, no? Oh, mas gwapa yung personal. Walang dali ba mahalin ang kuan helmet. Mao di ay Si Magnum Rudy gikuan na ni ba? siya yung dahilan di ay. Sige dahil na ni. Gusto rin siya magpicture di rin. Lagi. Damo balik ta mga Magnum friends ha. Sa atong programa may gala. Oh, sa atong Magnum Sabado Night Talk mga Magnum friends. Walang tuloy-tuloy lang. Oras alas 8:14 na. We'll be right back. Magnum Radio.